Isa magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog sa inyo, diretsong opinyon, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, ating pong i-analyze ng paspasan ang naging laban sa pagitan ng mga heavyweights na si Jake Paul, ang YouTuber turned boxer, kontra sa dating unified World Heavyweight Champion Anthony Joshua. Now, officially mga kaibigan, nanalo po si Anthony Joshua by knockout sa loob ng 6 na rounds. Pag-usapan natin ang laban sapagkat nataya po, nalagay sa alanganin ang reputasyon ng professional boxing dito. Marami ang nag-oppose sa laban. Marami ang nagsabi na hindi na dapat pinatulan ni Anthony Joshua ang isang tulad ni Jake Paul. Ano ang naghihintay kay Anthony Joshua ngayong siya ang nanaig? And have we seen the last of Jake Paul? Ito na ba ang ikangay huling pagkakataon na makikita natin sa ring itong si Jake Paul? Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Dito pa ang ating alisiya sa naging laban sa pagitan ng mga heavyweight boxers na si Jake Paul at si Anthony Joshua. Konting flashback muna tayo. Paano ba nangyari ang kakaibang laban na ito? Well, early this year mga kaibigan, nag-issue ng challenge itong si Jake Paul kontra kay Mexican boxer na si Saul Canelo Alvarez. Now, si Jake Paul mga kaibigan, kung hindi niyo siya kilala, siya po yung YouTuber, content creator na naging boxer. Yung kanyang mga panalo ay naitala niya kontra sa mga dating MMA stars na hindi naman nakilala sa boxing, dating NBA player na nagboxing. Katawa-tawa ang kanyang karera. Ang pinakamalaking panalo niya kontra kay Mike Tyson. Pero si Mike Tyson, around 58 years old na at 2 dekadang hindi lumalaban nang sila yung magkaharap sa boxing ring. So early this year, para daw ipakita na siya totoong boksingero, abay hinamon nitong si Jake Paul ang Mexican star na si Canelo Alvarez. Muntik nang maglaban ang dalawa, muntik nang magkaayos sapagkat nagkaroon ng problema si Alvarez sa kanyang negosasyon kontra kay Terence Crawford. Pero nung naiayos ang bakbakang Crawford at Alvarez, ay umatras na itong si Alvarez. Now, si Jake Paul naghanap ng ibang kalaban. Ang kanyang napili ay ang lightweight star na si Gervonta Tank Davis ng Amerika. Now, supposedly dapat maglalaban sila November 2025 diyan sa Atlanta, Georgia. Pero yung Atlanta Boxing Commission hindi pinayagan ng laban sapagkat napakalaki ng diferensya sa timbang. Si Jake Paul, cruiserweight, around 200 pounds. Si Tank Davis, around 135 pounds lamang. Sagad na yung 140. So, anong nangyari? Hindi pinayagan ang labang ito. And eventually, bagamat na i-transfer sa Miami, pinayagan ng Miami Boxing Commission, na-cancel po ang laban sapagkat na-involve na naman sa isang problemang legal itong si Tank Davis. Now, para maisalba ang card na ito, nakipag-usap ang kampo ni Jake Paul sa kampo ng dating Unified World Heavyweight Champion Anthony Joshua. Ito namang si Anthony Joshua is coming off a knockout loss in a title fight kontra kay Daniel Dubois. Ang sama ng pagkaka-knockout ni Anthony Joshua, and he was talking retirement after that fight. And then lumabas itong Jake Paul. Marami nagsabi, wag mo nang patulan yan, Anthony Joshua, sapagkat totoong boksingero ka eh. Ito naman nagmamasquerade lamang as a boxer, itong si Jake Paul. Pero nakakita ng malaking pera itong si Anthony Joshua. At least around $50 million and possibly more kontra kay Jake Paul. Kaya nangyari ang labang ito. Kasi pa-retire na rin itong si Anthony Joshua, might as well get a lot of money before I go. So natuloy po ang laban ni Jake Paul at ni Anthony Joshua. Ang labang ito lehitimo, talagang totoong laban, 3 minutes per round. Lamang nga 8 rounds lamang ang haba ng labang ito. Ang boxing ring para sa labang ito, hindi sinunod yung standard size. Sa halip ay napakalaki
nung boxing ring at nagbukang soccer field ang nasabing boxing ring. Ito'y pabor kay Jake Paul sapagkat early in the fight, mga kaibigan, wala siyang ginawa kung hindi tumakbo ng tumakbo. Tila baga may bumbay na humahabol sa kanya at sinisingil na siya ng kanyang pagkakautang. Ganun po kabilis tumakbo itong si Jake Paul. Iwas utang, iwas bumbay ang naging estilo nitong si Jake Paul early in the fight. Now, si Anthony Joshua, mga kaibigan, sabi ko nga, he faced a lot of criticism for taking this fight. At nalagay din ang reputasyon ng professional boxing. Because many are saying, bakit nyo sinanksyon ang labang ito? Ganun pwedeng madisgrasya si Jake Paul kontra kay Anthony Joshua. Pwede siyang ma-knockout talaga na masama. Pero, well, nakita po natin, tinanggap ni Anthony Joshua at medyo pigil. Medyo pigil yung atake ni Anthony Joshua early in this fight. At alam natin, ang pressure lang naman na kinakaharap ni Anthony Joshua ay i-knock out itong si Jake Paul. Ganun lang ang pressure sa kanya eh. Can he knock out Jake Paul in 1 round, 2 rounds? Yun lang ang pressure na kinaharap ni Anthony Joshua. Pwede bang hindi niya saktan masyado itong si Jake Paul? So, yun lamang ang kanyang mga pressures na kinaharap sa labang ito. So, medyo pigil in the early rounds. Pagdating nung round 4, yung referee nga kinausap pa yung dalawang boksingero at sinabing, "Hoy, abay magsuntukan naman kayo. Hindi pwedeng suntok layo ang inyong strategy sapagkat ang mga boxing fans hindi nagbayad para sa ganitong klaseng laban." Yan ang sinabi ng referee na mismong referee ay nauunsyamin na sa nangyayaring suntok layo ditong si Jake Paul at parang kawalan ng killer instinct ni Anthony Joshua. So in rounds 5 and 6, ayan na, itong si Anthony Joshua turned on the heat. Ika nga, uminit na ang kanyang kamao at talaga namang ang daming sinalungsuntok nitong si Jake Paul. 4 na beses na bumagsak itong si Jake Paul. Hindi pa kasama dyan yung kanyang mga flapping na kusa siyang dumadapat. Hawak-hawak nga yung laylayan ni Anthony Joshua. Pero in rounds 5 and 6, mga kaibigan, yung mga kanan na binitawan ni Anthony Joshua ay talagang sagad to the bone. In fact, mga kaibigan, itong si Jake Paul suffered a double broken jaw. Basag ang kanyang panga in 2 places dito kay Anthony Joshua. So, 4 knockdowns. Pagdating ng round number 6, isang matinding kanan ang binitawan ni Anthony Joshua. At ayun, nakita niyo naman, hindi na nag-effort na tumayo itong si Jake Paul sapagkat basag na nga ang panga at alam niyang madidisgrasya siya. Parang pigil pa nga Bago bitawan ni Anthony Joshua yung kanyang pinakahuling kanan, nakangiti pa si Anthony Joshua at parang alam na niya na, sisiw to, huling-huli ka na, boy. Ganun lang ganun lang, napaka-casual lang para kay Anthony Joshua ang labang ito. So, he won via a knockout in round number 6. And he is getting a whole lot of money for this walk in the park, mga kaibigan. Anthony Joshua faced a lot of criticisms in this fight kahit na siya ang nanalo. Pero he is hoping na makakabawi siya in his next fight. Because ang susunod na laban ni Anthony Joshua, kung hindi madidiskaril ang negosasyon, ay kontra sa dating World Heavyweight Champion at kapwa British fighter na si Tyson Fury. Inaayos na po ito for 2026. Si Tyson Fury is almost guaranteed na babalik sa boxing ring. Sa bagay, wala namang naniwala sa kanyang unang anunsyo na siya retirado na. So Tyson Fury, Anthony Joshua will get it on in 2026. Although baka mag-tune up muna itong si Tyson Fury. This is a long-awaited fight between 2 British superstars. Now, dito naman kay Jake Paul, well, he can go back to fighting yung mga hindi kilala, yung mga Three Stooges, Larry Curly Moe, babalik siya doon. Pero definitely, baka wala nang manood, mga kaibigan. Sapagkat, alam nyo, sa totoo lang, alam ng mga tao na mananakot si Jake Paul. Kaya lang sila nanonood, gusto nilang makita. Gusto nilang maging witness sila sa pag-unmask dito kay Jake Paul.
hopefully, tapos na itong Jake Paul show, mga kaibigan, because he has made a mockery of boxing. Nilalabanan kung sino-sino lang, hindi kilala, nababayaran ng malaki. Kawawa naman yung mga totoong boksingero na talaga namang ika nga ay nagpapakahirap at hindi kumikita na sinlaki nitong si Jake Paul. Nagre-rely siya sa kanyang karisma, sa kanyang abilidad na ibenta ang laban, but at the end of the day, nakita niyo naman sa Joshua fight, talagang salat ang kaalaman sa professional boxing. So finally, na-expose na. Alam na natin na matagal na, pero finally, officially, na-expose na itong si Jake Paul. At maaaring kung lumaban man siya muli, ay wala na masyadong tutuon ng pansin sa kanyang mga laban sapagkat nakita na ng buong mundo na eto lang siya. Hanggang doon lang ang kakayahan noong Jake Paul. Hanggang sa mga B o C-level fighters lamang ang kanyang pwedeng talunin. So hopefully tapos na yan. Anthony Joshua can move on because in a way na damage din ang kanyang reputasyon by taking on this fight, mga kaibigan. But he will make up for it because he will be fighting Tyson Fury sa kanyang susunod na appearance sa boxing ring. This fight was really all about money. Okay? All about money. So let's just hope that si Jake Paul will fully recover. You have to admire the guts of Jake Paul for taking on Anthony Joshua. But you do not play boxing. Yan ang pinaka-moral lesson dito. You do not mock boxing. You do not play boxing. Let that broken jaw be a reminder kay Jake Paul that boxing, pwede ka talagang masaktan. At yan po, mga kaibigan, ang ating post-fight analysia sa naging laban sa pagitan ng mga heavyweights na si Anthony Joshua at si Jake Paul. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Medyo nagbabalik na po ang ating boses. Hopefully, we can feature more episodes down the road. I know a lot of you are asking for a post-fight analysis sa naging laban ni Nonito Donaire Jr. Babalikan po natin yan, hopefully. Again, enjoy the holidays. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.